paghirapan mong mailabas ang tunay kong pagkatao. Pag-igihan mo pang magsalita ng sa ganun, titigil na ang mga tao sa pagbili ng nilalako kong isda. Nagsasabi po ako ng totoo. Katawan talaga ng tao itong hawak ninyo. Hindi tunay na isda. Nakakapikot ka talaga, babae ka. Ito para sa iyong aswang ka! Ah! Noong buhay pa ang tatay ko, madalas akong sumasama sa kanya noon sa pagiging karpintero. Hanggang sa natuto na lang ako at nung namatay siya, ako na ang sumunod sa kanyang yapak bilang karpintero. Madalas kong nakakasama si Puloy, ang aking kababata at kapitbahay. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad. Ang kwentong ibabahagi ko ay may kaugnayan sa aswang. Nangyari itong kwento noong 24 anyos pa lang ako. Taong 1979. Ako nga po pala si Jade at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kainis naman to si Foreman ah. Kahit oras na ng pahinga natin, panay pa rin ang pagpapatrabaho niya. Alas 12 na ng tanghali oh. Ay dapat kumakain na tayo ng pananghalian natin at natutulog kahit kalahating oras man lang. Siguro naman ilalagay niya ito sa overtime natin. Saka huwag kang puro masyadong reklamo. Gusto mo atang walang mapala sa buhay. Mas mabuti na itong may trabaho kaysa maging tambay ka na lang kapag sumapit ng hapon at wala man lang ni kahit piso na makukuha. Pero sobra naman itong trabaho na ginagawa natin eh. Ayun na si Foreman. Manahimik ka na ha. Mamaya marinig ka pa niyan eh. Oh, kayong dalawa dyan. Nag-uusap na naman kayo. Hindi ba ang usapan ay kailangan matapos ninyo ang pinapagawa ko bago kayo magpahinga ngayong tanghali? Grabe naman kasi kayo, Foreman. Pagod na kami oh. Nagugutom na rin po ako. Kapag wala kasing laman yung tiyan ko, wala akong gana magtrabaho eh. Ay nako, ikaw talaga Puloy. Napaka-reklamador mo. Bakit hindi mo gayahin itong si Jade? Trabaho lang na trabaho. Wala akong naririnig na reklamo sa kanya. Sasahuran naman kayo ng mga overtime ninyo. Kapag ayaw nyo magtrabaho, magsabi ka na lang. Maghahanap na lang ako ng ibang kapalit. Kuya Ramon, nagbibiro lang po to si Puloy. Kayo naman talaga parang hindi na kayo nasanay sa kanya. Hindi magandang biro ang sinasabi ng kaibigan mo. Alam mo Jade, kung hindi dahil sa'yo ay nako, matagal ko nang tinanggal yung kaibigan mo rito. Nagalit si Kuya Ramon at nagdadabog na umalis sa harapan namin. Siniko ko ng mahina si Puloy pero mabilis naman siyang umiwas ng tingin sa akin. Sabay trabaho na. Pinagpahinga na rin kami ni Foreman. Sa aming pinagtatrabahuan na construction sa aming baryo, meron kaming barracks. Isang malaking bahay ang ginagawa namin at marami kaming nagtatrabaho. Habang nagpapahinga naman kami, narinig ko ang mahinhing boses na naglalako ng isda. Bili na po kayo ng isda! Parang boses dalaga yung naglalako ah. Lumabas kaya tayo. Tara, para makita natin kung maganda nga talaga. Oo nga no, ang liit ng boses na medyo malambing. Tara na! Mukhang malapit na siya rito. Bili na po kayo ng isda! Jade, ang ganda nga talaga. Bea, buti naman nakarating ka ngayon dito sa amin. Patingin nga ako ng mga istang tinda mo. Ito ho, Kuya Ramon. Preska ho yan lahat. Pumili lang po kayo kung anong gusto nyo dyan. Magkano naman ang bawat isang plastic nito? 40 na lang po para sa inyo. Murang-mura, tapos preskang-preska pa lahat. Mura nga. At napaka-preska. Mga kasama, pakyawin nyo na tong tinda ni Bea ng mga isda. Mura na nga lang tapos mukhang bagong huli. Kayo Jay, ayaw nyo bang bumili? May sahod na kayo kahapon Pabili rin ako ng isang plastic, miss. Bea na lang itawag mo sa akin. Masyado namang formal kapag miss. Ako naman si Puloy.
nang makita ko ang kanyang isda na paninda, masasabi ko nga na totoong preska yon. Bumili si Puloy ng isang plastic sa halagang 40 pesos. Hindi muna ako bumili dahil kaninang umaga isda rin ang ulam ko. Jade, ba't hindi ka man lumapit sa kinaroroonan ni Bea kanina? Para man lang sana nakita mo yung mga isda na tinitinda niya. Bukod sa preska at napakaganda pa ng tindera. Nakikita ko naman sa malayo na preska nga talaga yung isda na nilalako niya. Saka maganda siya, kaya hindi ko na rin naman kailangan na lumapit. Uy, napapansin ko lang Teka, bakit hindi mo sinusuot yung mutya na iniwan sa'yo ng lolo mo noon? Naniniwala ka ba sa akin na may sumpa yung mutya na yun? Hindi ako naniniwala sa'yo, kaya hindi ko lang suot yun dahil nakalimutan ko na kaninang umaga dun sa banyo nung naligo ako. Bahala ka. Alam mo bang nang dahil sa mutya na yun kaya namatay ang lolo mo? Tumigil ka nga. May sakit ang lolo ko kaya siya namatay. Ay nako, di nga talaga magbabagong desisyon mo Alam mo, bahala ka sa buhay mo. O siya, tapusin na natin itong trabaho natin at makauwi na tayo. Nakakagutom rin kasi pagmasdan yung isdang yan Teka, may napapansin ka ba sa isda? Oo, patay na sila. Hindi yun. Yan Kaninang tanghali nyo pa binili pero hindi man lang nangamoy o nilangaw no. Hanggang ngayon preska pa rin Ganyan talaga yung mga isdang tinitinda ni Bea. Narinig ko nga ang kwento ni Foreman. Nung nakaraan daw, bumili siya ng isda kay Bea. Nakalimutan niya raw lutuin kasi lasing nga siya. Isipin mo yun, hindi raw talaga nasira hanggang umaga. Hindi ako naniniwala dyan. Tsaka walang isdang ganyan Kilala na pala sa baryo namin si Bea. Ang balita ko, 1 linggo pa lang siyang naglalako ng isda sa amin. Pero marami na ang nakakakilala sa kanya. At puro mga kalalakihan pa. Pinagkakaguluhan siya ng mga tao kapag dumarating siya. Marami na rin ang nagtitinda ng isda sa baryo na nalulugi dahil kay Bea. Oh, ikaw Jade. Bakit hindi ka makipagsiksikan sa nilalako ng babaeng yun? Himala naman, di ka ata kagayan nila. Tingnan mo, Sus Ginoo. Parang mga siraulo. Kahit may mga asawa na nagpapapansin pa rin kay Bea. Hindi naman yan sila papansinin ni Bea. Naging mabait lang yan kasi naglalako siya. Pera lang naman po ang kailangan niya, Aling Fatima. Tumigil na nga lang ako sa kakatinda ng isda. Alam ko namang wala kong laban sa kanya. Isipin mo, bukod sa maganda siya, puro preska ang isda na tinitinda niya. Opo, napansin ko nga rin po yan. Pero bakit kaya ganun? Kahit hindi nakalubog sa yelo o sa tubig, mukha pa rin preska yung tinitinda niya. Ewan ko rin. Marami nga ang nagsasabi na masarap daw naman ang isdang nilalako niya. Sigurado raw sila na walang nilalagay na kahit anong gamot yung babae na yan sa tinitinda niya. Ayan na pala si Puloy. Sige na, Aling Fatima. Kailangan na namin umalis. Hoy Jade, sabi, bumili ka raw ng kahit isang plastic man lang na isda na tinda ni Bea. Sa lahat daw ng tao dito, ikaw lang daw ang hindi bumibili. Bakit pa ako bibili? Nakakabil ka rin naman Sa bahay niyo na lang ako makikikain. Kuripot talaga nito. 40 pesos na nga lang yung tinitinda na isda, hindi ka pa makabili. Tara na nga, umuwi na tayo. Ay, sakto, wala tayong trabaho ngayon. Pero tayong papulutan mamayang gabi. Nang paalis na sana kami ni Puloy, bigla akong tinawag ni Bea. Lumingon naman ako sa kanya at nakangiti siya sa akin. Bit-bit niya ang isang plastic ng isda. Biglang napakunot ang aking noo habang pinagmamasdan ang plastic na hawak niya. Kung kanina ay isda ang laman ng plastic, ngayon naman ay naging parte ng katawan ng tao. Pinilit kong maging kalmado sa pag-aakalang baka namamalikmata lang ako. Jade! Uy, sa'yo na tong isang plastic ng isda. Bigay ko na lang to sa'yo. Napakaswerte mo naman, Jane. Ikaw lang ang binigyan niya ng libreng isda.
Bea, hindi na kailangan. Siguro ipamigay mo na lang siya sa iba. Sige na, wag mo nang tanggihan. Ito naman, wag ka na mahiya. Tanggapin mo na to. Sige na pre, tanggapin mo na. Kung talaga, bakit pa parang natulala ka na rin dyan? Kunin mo na kasi. Kasi wala akong balak na magluto ng isda ngayon. Sa bahay natin lutuin, ako na magluluto. Nangawit na yung kamay ko. Sige na, kunin mo na. Nakita kong papalapit si Ate Greta sa kinaroroonan namin. May bitbit din siyang balde na may lamang isdang nilalako niya. Hoy babae, nagbibigay ka na naman ng mga libreng isda sa mga tao para lang makumpetensyahan mo ako? Hindi ko naman kayo inaano eh. Tsaka po hindi ko kasalanan kung kaunti lang ang bumibiling isda sa inyo. Naghahanap buhay lang din naman po ako dito. At pati pa talaga si Jade, akala mo madadala mo sa ganda mo? Iba yan siya sa mga lalaki dito. Kunin mo na kasi yung binibigay ni Bea sa'yo. Sige na Jade, kunin mo na at nang makauwi na ako. Kaya ko lang binigayan sa'yo para wala na akong mabitbit pa uwi. Si Jade talaga. Masyadong pakipot. Tanggapin mo na lang ang binibigay ni Bea. Simula nang pumasok ang babaeng yan dito, nalugi na talaga kami sa paglalako ng isda. Ayos lang sana kung kakaunti lang ang nilalako niya pero sobrang dami. Pwede ba Greta? Pag mo isisi kay Bea kung malas ka sa pagtitinda ng isda mo, isipin mo na lang si Bea maganda. Mura pa kung magtitinda ng isda. Mabait pa. Hindi kagaya mo na kasalungat ka lahat ni Bea. Aalis na po kami ni Puloy. May kailangan po kasi kaming gawin eh. Ay, sige uuwi na nga rin ako sa amin. Paano naman kaya kasi nakarating yung babaeng yan dito sa baryo natin para maglako? Baka naman po may kakilala siya dito sa atin. Ewan ko lang ha, pero ewan ko ba, basta ako naiinis ako sa babaeng yan. Nauunawaan ko ang nararamdaman ni Ate Greta. Kahit sino rin namang babae maiinis talaga kay Bea eh. Dahil sa sobrang ganda nito, dinala ko sa bahay ni Puloy ang plastic na binigay ni Bea. Doon ko na sinabi sa kanya ang mga nakita ko. Ano ba nangyari sa'yo? Kanina ka pa hindi mapakali Puloy, tingnan mo. Tingnan mo itong laman ng plastic na binigay sa akin ni Bea. Hindi ito isda, kundi karne ng tao. Oh, anong sinasabi mo naman ng tao? Anong karne ng tao sinasabi mo dyan? Tingnan mo, isda yan Jade, isda. Ibig mo sabihin, hindi mo talaga nakikita na karne ng tao tong nilalako ni Bea? At hindi tunay na isda? Ay, naku talaga to. Nasisiraan ka na ba, Jade? Isda nga kasi itong nilalako, hindi karne ng tao. Tingnan mo. Napahawak ako sa mutyang suot ko. Doon ko napagtanto na ako lang ang may kakayahan na makakita ng totoo. Malakas ang kutob ko na may ginagawa si Bea, kaya ang paningin ng mga tao doon sa nilalako niya ay normal na isda. Alam ko rin na kaya ako nakita ang tunay na anyo ng isda ay dahil sa mutya na suot ko. Nang ibabad ni Puloy sa tubig ang isdang binili niya, hinipo ko yon. Doon na lumitaw ang parte ng katawan ng tao. May daliri, may tenga, at mata. Diyos ko, Puloy. Tingnan mo to. Hindi talaga isda ang nilalako ng babaeng yun. Kaya ako nasasabing hindi isda yun dahil nakikita ko dahil sa gamit kong mutya. Huwag mo lutuin yan. Diyos ko naman kakain na lang Ano ba nangyayari sa'yo? Parte ng katawan ng tao at hindi tunay na isda yan. Huwag mo lutuin yan dahil maaaring may masamang mangyari sa'yo kapag kinain mo yan. Ano ka ba naman? Matagal na ako bumibili ng isda kay Bea. Hindi naman ako nagkakasakit. Sa katunayan nga, sarap nga ng kain ko Alam mo ikaw, naiinggit ka lang. Napapraning ka na siguro, Jade. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin na hindi tunay na isda yan? Naniniwala naman ako sa iyo sa ibang bagay. Kung ako mismo nakakita na hindi nga talaga yan tunay na isda, pwede maniwala ako sa'yo. Kaso hindi. Isda talaga siya tingnan mo. Naguluhan ako ng mga oras na yon.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko para makita nila ang kakaibang nilalako ng babae. Ngunit nasisiguro kong hindi ligtas ang lahat ng bumibili kapag tuloy silang kumain nun. Pagkaumaga naman, muling naglako si Bea sa aming baryo. Sinubukan kong pigilan si Puloy na wag bumili, ngunit nagalit lang ito sa akin. Ano bang ginagawa mo? Gusto kong bumili ng isda na nilalako ni Bea. Kaya ka ba nagkakaganyan dahil sa pinagsasasabi mo kahapon ah? Hindi isda yung tinitinda ni Bea kundi karne ng tao? Oo! Ayoko mapahama ka, Puloy. Dapat ka naniniwala ka sa akin dahil kaibigan mo ako. Magtulungan tayong kausapin ng mga tao na iwasan ang pagbili ng isda sa kanya. Dahil hindi nga tutunay na isda eh. Kapag marinig ka ng ibang tao dyan, lagot ka talaga. Maniwala ka talaga sa akin, Puloy. Maniwala ka sa akin. Nakikita ko ang tunay na anyo ng isda dahil sa suot kong mutya. Hindi ko hahayaan na mapahama ka dahil sa babaeng yan. Puloy, paubos na ang isda ni Bea. Wala ka balak na bumili. Meron po talaga, kaya lang to si Jade pinipigilan ako eh. Bakit mo naman siya pinipigilan, Jade? Kasi po hindi naman po kasi ata normal na purong isda yung araw-araw na lang ang uulamin natin. Siguro mas masarap din kung makatikim din ako ng gulay. Sus, ito naman. Mas masarap tong isda na tinitinda ko, no? Gusto mo ba pautangin na lang kita? Oo, wag na. Hindi ako mahilig sa isda mo. Nang makalis na si Bea, lahat ng mga taong bumili ng isda ay pinagsabihan ko. Hindi ko inisip kung anong sasabihin nila sa akin. Lahat naman ay nagtaka. Merong natatawa at merong naiinis sa ginagawa ko. Habang nagsasalita ako, naroroon ang lahat ng taga-baryo. Hindi talaga ligtas ang isdang kinakain ninyo. Katawan niya ng tao. Hindi yan tunay na isda. Nang dahil dito sa suot kong mutya, nakikita ko ang tunay na anyo ng isda na yan. Maniwala kayo sa akin. Sinasabi ko ang bagay na to para sa kapakanan ninyong lahat. Pare naman, huwag mo namang ipahiya ang sarili mo sa harap ng maraming tao. Kung ayaw mong bumili ng isda ni Bea, ayos lang naman, pero wala namang ganyanan. Huwag mo naman siya siraan. Ikaw lang yung nakakakita ng kakaibang itsura ng isda niya, samantalang ang mga mata dito sa amin nakikita naman na isda siya. Oh, normal naman to ah. Kaya nga. Ano naman ba kalokohan ang nasa isip mo, Jade? Alam ko naman na mabait kang tao, masipag at matulungin. Pero minsan hindi talaga kita maintindihan kung bakit ka ganyan eh. Gumagawa ka pa ng eksena para siraan si Bea. Sige nga, sino nag-uutos sa'yo na gawin mo ang bagay na to? Huwag mong sabihin si Aling Fatima o kaya si Greta. Hoy! Huwag mo nga dinadama yung pangalan ko. Kahit nga ako, hindi ko maunawaan yung sinasabi ni Jade eh. Nagsasabi po ako ng totoo. Katawan talaga ng tao itong hawak ninyo. Hindi tunay na isda. Palibhasa galing ka sa pamilya ng mga manggagamot kaya ka nagkakaganyan. Yung mutya na suot mo, tunay bang may bisa yan? Nung nasa barracks kayo, di ba nagtinda rin si Bea doon? Bakit wala kang sinabi noon na hindi pala tunay na isda ang tinitinda niya? Nung unang kita ko sa kanya kasi hindi ko suot yung bagay na to. May bisa tong mutya na to. Kaya nakikita ko nga na hindi tunay na isda yung tinitinda niya eh. Sa totoo lang, naiinis din ako sa babaeng yon dahil inagaw niya ang lahat ng customer ko. Pero normal na isda naman ang nakikita ko at hindi ang sinasabi mo. Pare, teka. Ay ko nga dito. Magkakaroon ko pa ng kaaway dahil sa ginagawa mo eh. JD, tigil mo na yan. Mamaya pag initan ka pa ng mga tao, alam mo hindi tama yung ginagawa mo. Kahit nalulugi kami dahil sa kanya, hindi naman tamang husgahan mo siya ng ganyan. Akin na nga yung mutya mo. Subukan kong isuot at nang makita ko kung totoong sinasabi mo. Binigay ko naman sa kanya ang mutya. Nang maisuot na ito ni Aling Fatima, pinagmasdan niyang maigi ang mga hawak ng mga tao na nabili nila kay Bea. Biglang natawa si Aling Fatima kaya nakisabay na rin ang iba.
Oh, Aling Fatima, nakikita niyo ba ang sinasabi ni Jade? Hindi naman eh. Mabuti pa ay tago mo na lang yung mutya ng lolo mo. Diyos ko, akala ko naman talaga nagsasabi ka ng totoo. Ay pinapatawa mo lang naman kaming bata ka. Akin na po yung mutya ko. Hindi na baling hindi kayo maniwala sa akin. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa inyo na hindi tunay na isda ang tinitinda ng babaeng yon. Pare, mukha ka ng siraulo. Sabihin mo nga, naiingit ka ba kay Bea? Baka naman mamaya bakla ka ha? Isa ka pa. Kung talagang kaibigan mo ako, dapat naniniwala ka sa akin. Paano naman ako maniniwala? Hindi nga ka panipaniwala yung sinasabi mo. Kung nakita mo talagang parte ng katawan ng tao yung isda na yun, eh bakit kami hindi namin nakikita? Saka itong mga isda kapag pinipirito ko, ilalagyan ko ng suka, toyo, tapos may kalamansi pa. Bakit hindi nagiging parte ng katawan ng tao? Ay nako, tara na, umalis na tayo dito. Tingnan mo, pinagtatawanan ka ng mga tao dito. Bilang kaibigan mo, ayaw kong isipin nilang nasisiraan ka na ng bait. Ano ka ba naman, Puloy? Hindi ako nasisiraan ng bait. Bakit kumikilos ka na parang hindi normal? Bakit may sinasabi kang hindi tama? Tara na, umalis na tayo dito, nakakaya na. Hinila ko ni Puloy palis sa tabing kalsada kung saan nagtutumpukan ang mga tao. Hindi ako nakaramdam ng hiya kahit pinagtatawanan at kinukutya nila akong naiinggit. Alam ko sa sarili ko na nagsasabi talaga ako ng totoo at hindi imahinasyon ang nakikita ko. Dumating ang mga araw na may nagkakasakit na mga tao sa baryo. Kadalasan na nagkakasakit ang mga lalaking bumibili ng isda. Kahit anong paliwanag ko, wala pa ring naniniwala na ang kanilang sakit ay mula sa isdang nilalako nila. Isa si Kuya Ramon sa binisita ko na bigla na lang hindi makabangon. Kung naniwala lang talaga sana kayo sa akin na hindi tunay na isda ang kinakain ninyo, hindi sana ito mangyayari. Tingnan nyo nga po, lahat ng mga nagkakasakit ay mga lalaking bumili ng isda. Meron ding isang pamilya na nagkasakit dahil sa isda. Pati mga asawa, anak, lahat yun nadamay na. Huwag mong isisi sa isda na kinakain namin kung kaya kami nagkakasakit. Hindi naman makina ang katawan natin. Kahit anong lusog ng tao, madatabuan talaga ng sakit. Itigil nyo na po kasi yung pagbili ng isda. Tignan nyo, baka sakaling gumaling kayo. Pwede ba wag mo nga ako dinidiktahan? Kita mo na, nang dahil sa pagkakasakit ko, nawala na tayo lahat ng trabaho. Nakakainis talaga, oo. Matigas po kasi yung ulo ninyo eh. Kung si Puloy nga hindi naniniwala sa sinasabi mo, ako pa kaya? Tunay mo nga kaibigan si Puloy eh. Eh bakit siya pa ang unang hindi naniniwala sa mga sinasabi mo? Isa pa yung taong yun eh. Bea, pagbuksan mo nga ng pinto si Bea. Baka mamaya may isda pa siyang natitira. Makinig naman po kayo sa akin, huwag na kayong bumili ng isda. Hindi naman ikaw ang kakain eh. Sige na, pagbuksan mo na siya ng pinto. Jade, nandito ka pala. Nasaan si Kuya Ramon? Nandun sa loob, may sakit siya. Pakiabot na lang ako nitong isda sa kanyo. Pakisabi na rin na sabawan niya para magkaroon siya ng lakas. Kailan ka ba titigil sa paglalako ng isda dito sa baryo? Kapag namatay na ang lahat ng mga bumibili? Ha? Ano ibig mo sabihin? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Bea. Alam kong nauunawaan mo kung anong gusto kong sabihin. Makasalanan ka. Alam mo, hindi talaga kita maintindihan eh. Oh, ito isda. Pakibigay na lang kay Kuya Ramon. Kahit galit ako sa kanya, wala akong magawa kundi kunin ang isda. Hindi ko yan binigay kay Kuya Ramon, kundi tinapon ko sa likod ng bahay, tsaka hinabol si Bea. Gusto kong tuklasin kung ano ang kanyang pakay. Bakit niya pinapakain ng laman ng tao ang mga tao sa baryo? Bea! Hintayin mo ako! Bakit ba kasi? Ano ba problema mo sa akin, ha? Alam ko na karne ng tao ang tinitinda mo sa kanila. Bakit mo ba ito ginagawa? Sabihin mo, isa kang aswang, no? Kung aswang man ako, ikaw ang una kong papatayin. Alam mo kung bakit?
Kasi, pakialamero ka. Pero hindi eh. Kumakayod ako para mabuhay sa pang-araw-araw. At hindi ko rin na alam kung saan mo nakukuha yung mga sinabi mo na karne ng tao yung binibenta ko. Alam ko rin na sinisiraan mo ko sa mga tao pero hindi mo sila mapipigilan. Kaya sila bumibili dahil naaakit sila sa ganda mo. Hindi, bumibili sila dahil mura lang ang tinda ko. Wala akong ginagawang masama. Ikaw yata may problema kaya ka nagkakaganyan eh. Sinabihan ko na rin si Puloy na kapag tuloy-tuloy kang ganyan, alam mo, dapat ipasok ka na lang nila sa mental. Mahirap na baka bigla kang manakit ng tao. Teka, hindi ako nababaliw no? Ay naman pala eh. O di tumigil ka na. Para naman hindi isipin ng mga tao na nababaliw ka na. Itong tandaan mo, sisikapin kong mapaniwala ang mga tao. Gagawin ko ang lahat para mapigilan sila sa pagbili ng nilalakong mong isda. Kung anong uri ka man ng nilalang, hindi ako natatakot sa'yo. Nginitian na lang ako ni Bea, pero hindi ako nagpadaig. Desidido ako sa sarili ko na tumulong sa baryo para maibulgar ang ginagawa ni Bea. Pinuntahan ko si Puloy sa bahay niya ng araw na yon. Nadatnan ko siyang sarap na kumakain ng parting daliri ng tao. Puloy! Iluwa mo nga yan! Daliri ng tao yung kinakain mo! Daliri? Isda to oh. Istang tilapia oh. Na nabili ko kay Bea kanina. Nagkita kami kanina at sinabi niya sa akin na kapag hindi ako titigil sa ginagawa ko, napag-usapan niyo na ipapasok niyo ako sa mental. Puloy, kaibigan mo ako. Ikaw nga dapat ang unang naniniwala sa akin eh. May tinatago talagang lihim ang babaeng yun. Alamin mo muna kasi kung ano talaga yung lihim niya. Nang sa gayon maniwala na ako sa'yo. Ang mga tao ang nag-uusap-usap na ipasok ka talaga sa mental. Siyempre, bilang kaibigan mo, kumontra ako. Kapag raw nagsimula ka ng manakit ng tao, doon na raw sila magtutulungan na hilahin ka papuntang mental. Siyempre, wala na akong magagawa ron. Anong klaseng kaibigan ka naman oh? Sa totoo lang, Jade, natatakot na rin kasi ako sa pinagsasasabi mo eh. Sa tingin ko nababaliw ko na kasi talaga. Kailangan mo na ata ng albularyo eh. Malakas ang loob ko na ikaw ang nagmana sa pagiging albularyo ng lolo mo. Kaya ka nagkakaganyan. Hindi ano ba? Isa diyang makapangyarihan lang talaga yung mutya na iniwan sa akin ni Lolo. Kaya ako nakikita yung mga bagay na yun. Kumain ka na lang dyan. Kung mamaya mapasukan ng hangin yung ulo mo, lalo kang lumala. Nakakalungkot isipin na mismong kaibigan ko ay hindi naniniwala sa akin. Pero wala akong magawa. Sa araw-araw na naglalako si Bea sa baryo, araw-araw din akong naghihintay para pigilan ang mga tao. Hanggang sa naging baliw at katatawanan na nga ang tingin nila sa akin. Wala naman akong pakialam doon. Ang gusto ko lang, mailigtas ang mga tao laban sa engkantasyon ng babae. Puloy, itali mo na lang kaya si Jade sa bahay niya. Nakakatakot na talaga siya. Bakit naman kayo natatakot sa akin? Teka, hindi naman ako masamang tao ah. Kung meron mga masamang tao dito, yan. Yun oh, si Bea. Tingnan mo nga tumigil na sa kalala ko sinaling Fatima at Ate Greta ng isda. Dahil sa akin sila bumibili. Kung tunay ang sinasabi mo, dapat matagal na silang namatay kung iba palang nilalako ko. Huwag mo na siyang patulan, Bea. Sa tingin ko may pinagdadaanan lang talaga tong kaibigan ko. Ano? Ano pinagdadaanan na sinasabi mo? Mabuti pa Puloy, kapag naluto na yung mga isda mo, pakainin mo yan siya. Pwede ba, Jade, huwag ka nang dumagdag sa problemang hinaharap ng baryo. Marami nang nagkakasakit ngayon. Sa tingin ko nga may virus na kumakalat. Yung ibang nagkakasakit nawawala na lang sa bahay. Hinahanap na rin ang kani-kanilang pamilya. Imbis na magbantay ka dito kay Bea, mabuti maghanap ka rin. Tara na, yatid na kita sa bahay mo. Huwag kang maglala. Atira kita ng ulam at sa kapagkain doon. Puloy, ano ba? Hindi talaga ako nababaliw. Una. Sige na, kung hindi, sige. Basta umuwi na lang tayo. Dalhin mo na yan sa pauwi. Ang ingay-ingay naman yan. Kung dati kakampi ko si Ate Greta, ngayon isa na siya sa naungunang mag-isip na nababaliw ako. Pagkatid sa akin ni Puloy, nagkunwari ako nahiga.
Nang makaalis na siya, umalis din ako sa bahay, bit-bit ang aking mutya. Tinambangan ko si Bea sa kakahuyan para alamin ang totoo, lalo na ang totoo niyang pagkatao. Malakas kasi ang kutob ko na aswang siya. Nararamdaman na kita na kanina ka pa nakasunod sa akin. Ano bang binabalak mo, Jade? Gusto mo ba akong saktan? Tumingin ka dito sa mutya ko. Tignan ko lang kung hindi lalabas ang totoong pagkatao mo. Isa kang aswang eh. Halimaw ka. Pinapatay mo ang mga tao sa buong baryo. Ano namang meron sa mutya mo? Pahawak nga ako niyan. Hindi ka natatakot? Hindi. Kasi wala naman talaga akong tinatago eh. Tigilan mo na nga ako para hindi ka pagtulungan ng mga tao sa baryo. Alam mo sa sarili mo na kaya sila nagkakaganon dahil sa istang nilalakong mo. Si Ate Greta, si Aling Fatima, galit ang mga yun sa'yo. Pero simula na makatikim sila ng nilalakong mong isda, bigla na lang silang nag-iba. Wala akong kasalanan. Kung ano man ang binibintang mo sa akin, hindi yun totoo. Pinagkakamalan mo kong aswang? Kung talagang may kakayahan ka sa mga ganyang bagay, bakit hindi mo yan gamitin sa tama? Hanapin mo kung sinong totoong aswang at patayin mo sila gamit yung mutya mong bulok. Hindi bulok ang mutya ko, no? Tunay ito. Kaya kong sumigaw para humingi ng tulong. Kapag ginawa ko yun, masasaktan ka ng mga tao. At hindi ko naman gustong mangyari yun, Jade. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Hindi talaga kita titigilan hanggat hindi ko na ilalabas ang tunay mong pagkatao. E di paghirapan mo. Paghirapan mong mailabas ang tunay kong pagkatao. Pag-igihan mo pang magsalita ng sa ganun, titigil na ang mga tao sa pagbili ng nilalako kong isda. Halimo kang babae ka. Humalakhak lang siya sa tawa at nagpatuloy sa paglalakad. Nagtataka rin ako kung bakit walang epekto sa kanya ang mutyang iniwan sa akin ni Lolo. Alam ko sa sarili ko na kahit maubos pa ang laway ko, walang maniniwala sa akin kapag wala akong ebidensya. Ngunit bago pa man maglaho si Bea, ngumiti pa ito sa akin ng nakakaakit. Umalis na ako sa kakahuyan at nakasalubong ko si Puloy na tinatawag ang pangalan ko. Oh, Jade, saan ka na galing? Akala ko tumakas ka na at iniwan mo na ako eh. Iiwan talaga kita kapag hindi ka pa naniwala sa mga sinasabi ko. Ano? Saan ka na ba pupunta? Huwag mo na nga ulitin yung mga bagay na to ha. Sobra ako nag-aalala sa'yo. Puloy, nakikiusap ako sa'yo. Maniwala ka naman sa sinasabi ko. Hindi talaga tunay na isda ang kinakain ninyo. Tulungan mo naman ako matuklasan ang sikreto ni Bea. Kahit ngayon lang, kapag natapos na ang isang buwan na wala pa tayo natutuklasan, titigil na ako. Hindi na kita papakilaman. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Tulungan mo akong alamin ang totoong pagkatao ni Bea. Alamin natin ng sabay yung sikreto niya. Sige. Tutulungan lang nga kita. Pero itong kasunduan natin ha, kapag lumipas ang isang buwan, wala tayong nakitang ebidensya, ititigil mo na to ha. Oo, pangako ko yan sa'yo. Tinapik ni Puloy ang balikat ko kaya sumunod ako sa kanya paalis dun sa lugar kung saan ko tinambangan si Bea. Pagkasapit ng gabi, nagpapahinga na ako habang hawak ang aking mutya. Biglang narinig kong may malakas na kumalabog sa bahay ni Puloy. Magkalapit lang kami ng bahay, kaya maririnig ko ang ingay. Isang malakas na daing ni Puloy ang nagpabangon sa akin sa higaan. Dali-dali akong lumabas ng bahay at nasa pintuan pa lang ako, nakita ko na ang bahid ng dugo. Natakot at kinabahan ako habang pinapasok ang bahay ni Puloy. Tulog! Tulungan niyo ako, may aswang! Puloy, anong nangyayari sa'yo? Teka, bakit marami kang sugat? May halimaw! Gusto niyo ako patayin! Alika, pumunta muna tayo sa bahay, doon kita gagamutin. Jade! May aswang! May aswang talaga! Siya gumawa sa akin ito! Mamaya na tayo mag-usap. Huwag ka na muna magsalita dahil habang binubuksan mo yung bibig mo, mas lalo dumadami ang dugong lumalabas sa leeg mo. Pagkadating namin sa bahay, kagad ko siyang ginamot. Kumuha rin ako ng halamang dahon sa likod ng bahay para sa sugat
Dating tanim yun ng lolo ko nung buhay pa siya. Tinapal ko yun sa sugat ni Puloy kaya tumigil ang pagdurugo. Ano ba talaga nangyari sa'yo doon? Teka, ano aswang yung sinasabi mo? Natutulog lang ako nung may kumatok sa pintuan. Kaboses siya ni Bea. Ang akala ko nga dumadalaw sa akin yung babaeng yun, ngunit nung pagbuksan ko, isang halimaw yung nakita ko. May pakpak, mahaba yung kuko at namumula yung mga mata. Bigla niya ako sinalakay kaya tumalsik ako pabalik sa loob ng bahay. May dala siyang mahabang patalim para tagayin ang katawan ko eh. Hindi kaya. Yung aswang na yun ay si Bea. Hindi ko rin alam pero pwede rin na ginagaya niya yung boses ni Bea para maakit yung mga tao. Jade! Kaya ata nawawala ang mga tao may sakit dito dahil yung aswang na yun, kinukuha nila. Paano mo naman yan naisip? Kasi sabi ng nilalang na yun, uubusin niya raw ang lahat ng mga tao dito sa baryo. Malakas ang kutob ko na siya talagang nambibiktima sa mga taong nawawala eh. Kung ang aswang ang nambibiktima, bakit walang nakikitang bangkay? Tama nga talaga ang hinala ko. Posible may ginagawa ang aswang para magmukhang isda ang laman ng tao. Si Bea nga talaga ang aswang dito. Wala nang iba. Simula bukas, tatanggi na talaga ako sa pagbili ng isda ni Bea. Eh, Diyos ko naman oh. Salamat naman nagising ka na, Puloy. Pagka umaga nun, nagpakita si Puloy sa mga tao at sinabing mag-iingat sa aswang na umatake. Nung una walang naniniwala sa kanya, pero nung ipakita niya ang kanyang mga sugat na kinalmot ng aswang, marami ang natakot. Habang nagdidiskusyon ang mga tao, dumating si Bea dala ang matamis na ngiti at isang balding isda. Nandito na ako! Alam ko na ako ang hinihintay niyong lahat. O sige na, pili na kayo ng isdang gusto niyong bilhin. Bea, wala kasi akong pera ngayon eh. Pwede bang makautang? Oo naman ate Greta. Kuha lang kayo dyan kung ilang kilo yung gusto niyo. Oh, Puloy, ano nangyari sa'yo? Sinalakay ako ng aswang kagabi sa bahay. Buti na lang nakaligtas ako. Dumating kasi si Jade kaya tumakas yung aswang eh. Ha? Sinalakay ka ng aswang? Narinig mo naman yung sinabi, hindi ba? Saka pwede ba? Mas lalo mo lang akong iniinis sa pagmamaang-maangan mo. Hindi kaya ikaw yung aswang na sumalakay sa kanya kagabi? Ano ka mo? Mukha ba akong aswang, ha? Sinabi ko na kasi sa'yo na wag mo kong husgahan. Hanapin mo yung aswang at wag ako yung binabantayan mo. Kapag ako lang ang sinisisi mo, hindi mo mahuhuli yung totoong aswang na sinasabi mo. Bea, wag mo na kasing pansinin si Jade. Ay, naku, ikaw talagang babae ka. Alam mo naman ang nangyayari sa kanya, hindi ba? Oho. Ay, naku, ewan ko ba dyan? Oh, ikaw, Puloy, ilang kilong gusto mo? Hindi na muna ako bibili. Apa, bakit? Naniniwala ka sa sinasabi ni Jade sa'yo, ano? Hindi ako naniniwala sa kanya pero ayoko lang bumili. Eh siguro sa susunod na lang. Ikaw bahala kung ayaw mo. Si Kuya Ramon, kumusta na? Okay naman siya. Bumisita ang mga kamag-anak niya kahapon sa bahay niya. Ang sabi nila pumayat daw ng husto si Ramon. Pero marami naman daw ang kinakain niya lalo na kung isda ang ulam. Ay, ganyan nung talaga yung mga tao nagkakasakit. Pumapayat kahit anong kain niya. Dadaanan ko na lang siya mamaya dun sa bahay niya. Habang namimili naman ang mga tao, tumayo ko sa tabi ni Bea. Sinubukan niyang umiwas pero hinawakan ko siya sa braso para mata sa mata kaming mag-usap. May isang tao nang naniniwala sa akin. Darating ang panahon na lahat sila maniniwala at sila na mismo ang sisingil sa'yo sa kung ano man ang ginagawa mo. Eh di mabuti. Mabuti kung may naniwala sa kabaliwan mo. Mahuhuli ko rin ang aswang na yan. Huwag lang siya magkamali na sumalakay sa bahay ko dahil nakahanda ang mga gamit ng lolo ko para patayin siya. Kahit ano naman sabihin mo, wala akong pakialam eh. Hindi naman kasi ako ang aswang. Kaya pwede ba tigilan mo na ako dahil marami nang nakatingin sa atin. Baka magalit sila sa'yo kapag hindi mo pa binitiwan ang braso ko. Sa kabila ng mga nangyayari, patuloy pa rin ang pagtinda ni Bea ng isda sa baryo. Mas lalo pang naging mabenta ang kanyang nilalakong isda.
Kada gabi nasa bahay ko na natutulog si Puloy dahil sa takot na baka muli siyang atakihin ng aswang. Kung si Bea nga talaga ang aswang, bilib na din ako sa kanya ha. Kaya niyang magpanggap na parang walang nangyayari. Paano kaya kung sabuyan natin siya ng asin habang naglalako ng isda o kaya bawang? Nang sa ganun lalabas ang tunay niyang anyo sa harap ng maraming tao. Ang sabi ng lolo ko noon, hindi daw tatalab yung mga asin at saka bawang na yan sa ibang aswang kapag normal na tao pa sila. Nakakaramdam lang daw sila ng hapde kapag nag-anyong aswang sila. Ano naman gagawin natin para mailabas ng babaeng yun ang kanyang pagkaaswang? Hindi ko rin alam eh. Hindi nga siya natatakot sa mutya na iniwan sa akin ni lolo eh. Para saan ba talaga yung mutya na iniwan ng lolo mo sa'yo? To? Sabi ni lolo, mutya daw to na panlaban sa mga nilalang na dilim eh. Kung gano'n naman pala, kapag isa siyang aswang, dapat matakot siya dyan. Hindi ko makakalimutan ang sinabi ni lolo. Kung tayong mga tao mayroong pangontra sa mga aswang, ang mga aswang meron din daw pangontra laban sa mga taong may kakayaang makilala yung pagkatao nila. Ngunit ang taglay nilang kapangyarihan ay mula sa dilim. Ay nako, magpahinga na nga muna tayo, Jade. Masyado pang masakit yung mga sugat ko. Patawarin mo talaga ako sa mga nangyari noon ha. O sana naniwala ako sa'yo, hindi ka nila inuhusga na baliw ka ngayon. Hayaan mo, ako mismo ang kakampi sa'yo kapag tinawag ka nilang nasisiraan ng bait. Salamat sa wakas. Kahit papaano, may naniniwala na sa akin. Nang gabing yon, nagpahinga kami ni Puloy. Hindi ako makatulog. Binuksan ko ang bintana para makalanghap ng hangin. Hindi naman ako takot sa mga aswang lalo na at may mutya ako. Sa di kalayuan, dahil maliwanag ang sikat ng buwan, natatanaw ko ang isang nilalang. Pinapagaspas niya ang kanyang mga pakpak at namumula ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Tinitigan ko rin siya hanggang sa lumipad ito palayo. Darating din ang araw na makikilala kitang aswang ka. Oh, pare, sino kausap mo? Bigla ako nagulat at nagising na wala ka sa tabi ko. Dito ko lang pala nagpapahangin. Nakita ko siya Puloy. Nilalang na may pakpak at may mapulang mata. Malakas ang kutob ko na ako ang kanyang susunod na papatayin. Oh, nakita mo siya? Teka, di ba sabi mo, ang binibiktima lang nila yung mga taong bumibili ng isda? Paano kung nagalit pala yung aswang sa akin dahil sa ginagawa kong pagpigil sa mga tao na huwag nang bumili ng isda? Sa bagay, tama ka. Pwedeng balikan ka nila. Subukan niya lang. Hindi yan makakalapit dito sa bahay. Parami akong pangontra dito na iniwan ni lolo. Hanggang tingin na lang talaga siya sa malayo eh. Kahit nakita ko na ang nilalang na yon, nakatulog pa rin ako ng maayos. Pagkasapit ng umaga, isang matandang lalaking walang malay ang natagpuan ng taga-baryo sa Pampang. Pumunta rin kami doon ni Puloy para makipag-usisa. Hinang-hina ang lalaki at nanginginig sa sobrang lamig. Nakita kong may dala siyang maliit na bag sa kanyang likuran. Nagulat din ako nang makita ko si Kuya Ramon na ngayon ay nakakalakad na. Lumapit ako sa kanya para kumustahin siya. Oh, Kuya Ramon, mabuti na lang at gumaling na kayo. Oo, akala ko nga wala na talaga akong pag-asa na gumaling eh. Alam mo ba, sa bawat gabing dumadaan nung nagkakasakit ako, madalas kong naririnig ang pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Parang inaabangan ako ng aswang na mamatay. Buti na nga lang at dumating ang pamangkin ko na mula sa kabilang bayan. May pinainom siya sa akin na mga halamang gamot kaya gumaling ako. Ganun ba? Masaya po ako na gumaling kayo. Huwag kayong mag-alala. Huwag na lang po kayong kumain ulit ng tindang isda ni Bea dahil sigurado ako babalik yung sakit ninyo. Jade, sa totoo lang, kaya ata ako gumaling dahil tingin ko, tinigil ko ang pagkain ng isda. Kung siguro tinuloy-tuloy ko yun, baka nga namatay ako eh. Tumigil na po kayo sa pagkain? Teka, di ba madalas na hinaatiran kayo ni Bea? Oo, pero hindi ko kinakain. Nung nagbisita ka sa bahay, naisipan ko na sundin ka. Sinubukan ko lang na hindi kainin yung mga binibigay niya. Doon ko napansin na gumagaan ang pakiramdam ko. Sabi rin kasi ng pamangkin ko,
Baka raw kaya ako nagkakasakit dahil sa kinakain ko. Ibig sabihin naniniwala na kayo sa akin? Noong una talaga hindi ako naniniwala. Pero sinubukan ko lang naman itong huli na hindi ko akalain na tama ka. Naisip ko na kaya nga talaga ako nagkakasakit dahil hindi ata totoong isda ang kinakain namin. Hindi naman kasi namin nakikita kung ano ang binibili namin. Wala ka rin namang ginagawang patunay para makita namin ang laman ng tao na sinasabi mo. Pasensya po. Kasi tanging ako lang talagang nakakakita na hindi tunay na isda ang binibenta niya. Dahil po kasi yun dito sa kapangyarihan ng mutya na binigay sa akin eh. Sa akin lang gumagana. Habang nag-uusap kami, narinig namin na tinatanong ni Aling Fatima ang matandang lalaki. Binigyan nila ang matanda ng kumot para itakip sa kanyang katawan nang sa ganon mabawasan ang panlalamig niya. Naalala mo ba kung saan ka galing? Inuli ako ng isang lalaki at itinapon sa ilog. Hindi ko akalain na makakarating ako dito sa lugar ninyo. Ano bang lugar ito? Nandito ka sa pana ng burol sa Cebu. Ano? Nasa Cebu ako? Galing pa akong Mindanao. Paano kaya ako makakauwi nito? May makakatulong kaya sa akin? Mga mahihirap ang mga tao dito, kaya sigurado ako na walang makatulong sa'yo kapag pera na ang usapan. Pero kung usapang pagkain at matitirhan, baka makatulong kami. Sino naman sa inyo ang makakapagbigay sa akin ng tirahan? Pabuti na lang at dito ako napadpad. Dahil kung sa ibang baryo ay makahayaan lang ako ng mga tao na mamatay. Pwede po kayong makitira sa bahay ko. Kami lang naman doon ang kaibigan ko si Puloy ang nakatira eh. Meron pa namang isang bakanting kwarto kaya doon na lang po muna kayo. Ngumiti ang matanda sa akin at punong-puno ng pagpapasalamat. Dinala ko siya sa bahay at pinahiram ng mga damit ko. Hinayaan ko muna siyang magpahinga. Naganda ako ng pagkain at nang maluto na agad ay tinawag ko na siya. Nabutan ko siyang may kinukuha sa loob ng bag niya. Parang langis na nasa laman ng bote at isang punyal. Manong, kumain na po muna kayo. Dinala mo ako dito sa bahay mo na hindi mo man lang ako nakikilala. Ako nga pala si Jack. Ako naman po si Jade. Para saan po pala yung langis ninyo? Ito. Para masunog ang aswang. Hindi lang ito basta langis. Ang langis na ito ay may halong bendeta na may ritual ng ninunong babaylan. Talaga po? Teka, pwede po ba ako makahingi niyan kahit konti lang? Bakit naman? Ano gagawin mo? May aswang po kasi dito sa baryo. Umaali-aligid po siya dito. Tapos may isang babae na nagtitinda ng isda. Pero nakikita ko na hindi tunay na isda yung tinitinda niya kundi mga parte ng katawan ng tao. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako kanina. Anong ibig niyo pong sabihin? Hindi totoo na tinuli ako ng isang lalaki at itinapon sa ilog. Sinabi ko lang yun para walang makahalata kung ano ang pakay ko. Habang pinagkakaguluhan ako ng mga tao kanina, naramdaman ko ang presensya ng aswang. Po? Ibig sabihin isa rin po kayong manggagamot? Hindi, pero isa akong ermitanyo. Alam ko ang nangyayari sa baryong ito. Merong nakapagsumbong sa akin ang kamag-anak ni Ramon. Malakas sa kutob ko na ang babaeng naglalako ng isda ay isang aswang na mandaragit. Isang magandang dalaga sa araw ngunit napakapangit na halimaw tuwing gabi. Aswang na mandaragit? Oo, inaakit nila ang mga taong gusto nilang biktimahin. Swerte mo na lang at nagkaroon ka ng mutya dahil hindi ka nasali sa kanyang pang-aakit. Ngunit malas mo rin naman dahil may tangan kang ganyan. Ang taong may tangan na mutya lamang ang gusto nila. Gusto nilang mapatay ka at mainom ang iyong dugo. Nang mga oras na yon, halos hindi ako makaimik. Inabot niya sa akin ang kanyang punyal na binuhusan niya ng langis na may bendeta.
Mabango ang amoy ng langis. Pinaliwanag niya pa kung bakit siya dumating sa baryo. Hindi para makipaglaban, kundi para magbigay ng babala. Bilang isang matandang ermitanyo, wala na akong magagawa para makatulong sa labanan ng aswang na mandaragit at mga tao. Alam ko ang kanilang ginagawa kaya hindi nakikita ng mga tao ang tunay nilang anyo, lalo na ang anyo ng mga isda na tinitinda. Ano po? Teka, totoo po bang may ritual silang ginagawa? Meron silang pampabulag sa mga tao. Isang bagay na kulay itim at gawa sa bato. Hanapin mo yun at basagin. Kahit ano pang gawin mo, hindi maniniwala ang mga tao sa iyo hanggat hindi sila mismo ang nakakakita. Paano ko naman pumahanap yun? Maaaring tangan yun ng babaeng nagtitinda ng isda. Gumawa ka ng paraan para mailigtas ang baryo mo. Bakit po kayo hindi makakatulong gayong alam nyo na isa siyang aswang? Malakas ang aswang na mandaragit. Tumayalong naman ako dito para maghanap na taong maniniwala sa akin na may aswang. At yung babaeng naglalako ng isda ay isa siyang halima. Hindi ko akalain na may nakakaalam na pala bago ako tumating. Gamitin mo ang punyal na iyan. Itarak mo yan sa kanyang dibdib para mapatay mo siya ng tuluyan. Ikaw ang kanyang habol, Jade. Jade, kumain na tayo. Malamig na yung pagkain na hinanda mo sa lamesa eh. Sige, susunod kami. Meron lang kaming pinag-uusapang mahalagang bagay. Pwede ko bang malaman kung ano yung mahalagang bagay na pinag-uusapan ninyo? Halika na, lumapit ka rito. Siya po yung kaibigan ko na sinalakay ng aswang. Mabuti na lang talaga nabutan ko sila. Magkatabi lang naman po kasi kami ng bahay eh. Pagkatapos ko sabihin sa inyo ang lahat ng nalalaman ko, aalis na rin ako kagad ha. Alam ko kaya nyo ng magkaibigan na patayin ang aswang. Hindi normal na isda ang tinitinda ng babae. Sa katunayan galing siya sa baryo namin ngunit nabasag doon ang kanyang pampabulat. Mayroong isang patang nakatalo sa kanya. Nalaman na isa siyang aswang kaya dito naman siya naghahasik ng lagim. Kung ganun, kinukumpirma ninyo na aswang nga talaga si Bea. Pero nagtataka lang po ako dahil kung isa nga talaga siyang aswang, dapat takot siya sa mutya ko. Hindi naman kumpirmado na isa nga siyang aswang. Pero nahuli namin na ang kanyang nilalako ay karne ng tao at hindi tunay na isda. Kapag hindi siya takot sa mutya mo, baka nga hindi siya tunay na aswang. Tumakas siya sa aming baryo at hanggang ngayon, hindi pa nagkukrus ang landas namin. Kailangan talaga nating mabasag ang pampabulag na sinasabi ni Mang Jack. Pampabulag? Yun raw yung kanyang bagay na ginagamit para hindi makita ng mga tao na karne ng tao yung tinitinda niya. Iiwan ko na sa iyo pati ang langis ko. Gamitin niyo yan para matapos na ang panggugulo ng aswang na mandaragit sa baryo ninyo. Ang itinitinda niya ay ang mga taong namatay sa kakakain ng isda na hindi naman pala totoong isda. Isa-isa nilang ginagawang paninda ang kanilang mga biktima. Gamitin mo na rin ang langis para maipakita kay Puloy na karne ng tao ang isdang tinitinda niya. Tinanggap namin ang langis at ang punyal. Hindi na rin kumain ang matandang lalaki at nagpaalam na itong umalis sa amin. Umaga at hapon ang oras ng pagtinda ni Bea ng isda, kaya naisipan naming bantayan siya. Maingay ang mga tao sa paligid at lahat sila ay nag-aabang sa pagdating ni Bea. Ano kaya kung lagyan mo na lang ng langis yung buong isdang paninda niya para makita ng lahat? Kapag ginawa natin yun, edi tataka siya. Ito na rin ang isa sa makakatulong para mapatay siya kaya hindi natin ito pwedeng ubusin para lang patunayan na aswang siya. Si Kuya Norman, isama na natin siya sa bahay. Bibili ka ng isda ni Bea para maipakita natin sa kanya yung totoo. Sige, yayayain ko siya mamaya. Bakit kaya natagalan si Bea ngayon? Dati, 1:00 pa lang ng hapon nandito na siya. Samantala ngayon 2:00 na wala pa rin siya. Baka naman marami pa siyang ginagawa. O di kaya natunugan na niyang may alam tayo. Kaya hindi na pumupunta. Teka, papunta na rin si Kuya Ramon dito. Tawagin mo.
Kuya Ramon! Kuya Ramon! Halika dito! Oh, ano ginagawa ninyo? Magpapanggap ka rin ba na bibili ng isda? Hindi po kami magpapanggap. Talagang bibili kami ng isda para makita mismo ni Puloy na karne ng tao ang binibenta ni Bea. Meron na akong paraan para magawa yon. Sumama kayo sa bahay namin mamaya para makita nyo rin. Oh, sige, sasama ako. Maya-maya pa dumating na si Bea. Pinipilahan siya ng mga tao. Pumipila din sina Puloy at Kuya Ramon. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Bea nang makita si Puloy na nasa pilahan. Puloy, ano naman kaya pumasok sa utak mo at gusto mo na namang bumili? Mamaya magalit pa yung kaibigan mo sa akin. Nakakamiss din kasi yung lasa ng isda mo eh. Talaga? Magaganda at malalaki ang mga isda ko ngayon. Sige na, pumili ka na kung anong gusto mo. Bea, bigyan mo nga rin ako ng isang malaking bangus na yan. Sige ho, 100 na lang ho ito para sa inyo. Pwede nyo pa hong ulamin yan sa loob ng 2 araw. Kaya nga eh. Nakita kong binalot ni Bea sa plastic ang isang buong bangus. Napatingin siya sa akin. Nakangiti siya habang kaharap ang kanyang mga customer. Pero nang napatingin siya sa akin, biglang nalungkot ang kanyang mukha. Bumalik na si Puloy at bitbit ang 1 kilong malaking bangus. Pwede na tayo umuwi, Jane. Teka lang, hintayin lang natin si Kuya Ramon. Ay, oo nga pala. Ano palang napag-usapan nyo ni Bea? Ang sabi niya, mamayang 6:00 ng hapon, maglalako pa raw siya. Marami raw kasi siyang mga in-order na mga isda eh. Mamayang gabi abangan natin siya. Kailangan nating makuha at mabasag ang pampabulag na batong daladala niya. Kailangan bumukas ng mga mata ng tao at kailangan malaman na nila yung totoo. Sige. Nang matapos ng makipag-usap si Kuya Ramon kay Bea, lumapit ng lalaki sa kinaroroonan namin. Sabay kaming umalis dun sa kalsada kung saan madalas inaabangan ng mga tao si Bea. Pagkadating ko sa bahay, kinuha ko ang langis. Inuna kong patakan ang isdang daladala ni Puloy at naging braso yun ng tao. Dugo ang braso, kaya nasuka silang 2. Ayan, nakita nyo na? Ganyan na ganyan yung nakikita ko habang kayo naman tinitingnan nyo na normal na isda. Hayop na babaeng yun. Wisit siya. Isa nga talaga siyang halima. Binibentahan niya tayo na karne ng tao. Kaya nga, Kuya Ramon. Iniisip pa natin na nababaliw si Jane, yung pala tama pala siya eh. Ito naman hawak ko na isda. Patakan mo rin ito ng langis. Sige po, ilapag nyo po sa lamesa. Tingnan natin kung anong parte ng katawan ng tao yung hawak ninyo. Nang mailapag na ni Kuya Ramon sa mesa, pinatakan ko rin yun ng langis. Nakita nga ang tunay na anyo ng isda, paa ng tao na pinutol. Diyos ko, matagal na tayo kumakain na hindi man lang natin alam na katawan pala talaga na tao ang kinakain natin. Kaya nga noon ko pa kayo pinipigilan, ayaw nyo namang maniwala sa akin. Ang mahalaga, matagal na tayong hindi kumakain kaya nagiging malusog na tayo ulit. Kailangan natin ipaalam ito sa ibang tao. Dapat na rin sila tumigil sa pagbili ng nilalako na isda ni Bea. Hindi sila maniniwala sa atin. Naalala nyo ba yung unang sinabi ko sa inyo? Hindi rin kayo naniniwala? Tayong 3 lang nakakaalam ng totoo. Dapat tayong magtulungan para mapatay ang halimaw na yon. Sige, sabihin nyo lang sa akin kung anong plano ninyo. Mamayang gabi, balak namin siyang sundan para patayin. Sige, bago mag-6 mag-aabang na tayo sa kanya. Pagkatapos siyang maglako, saka natin siya sasalakayin sa hindi mataong lugar. Magandang ideya yan. Nang araw na yon, biglang dumating si Ate Greta sa bahay. Si Kuya Ramon at Puloy ang humarap sa kanya, habang ako naman tinatago ang mga parte ng katawan ng tao na mula sa paninda ni Bea. Naririnig ko rin naman sa loob ng bahay ang kanilang usapan.
Ramon, ano na namang ginagawa mo dito? Wala. Namamasyala. Saka nga pala, Greta. Bumili ka ba ng isda ni Bea kanina? Oo naman. Naparami nga yung kain ko dahil ang tatabahan ng bangus niya. Kaya ako naparito dahil may gusto akong sabihin. Ano po ba yun? Si Jade kasi nasa loob pa, may ginagawa pa eh. Yung matandang natagpuan sa Pampang, hindi ba dito yan siya natulog? Nagtataka si Aling Fatima kung bakit hindi raw siya nakita. Yung matanda. Umalis na raw po kasi siya eh. Nagpaalam siya sa amin pagkatapos niya magpahinga. Sabi niya kailangan niya raw makauwi dahil baka mag-alala yung pamilya niya sa kanya. Naisip kasi namin ito ni Aling Fatima. Hindi kaya masamang nilalang yung matandang yun? Paano mo naman nasabi? Kasi naisip namin na imposibleng mabuhay siya kung galing pa siyang Mindanao. Umalis na po siya kaya wala na po tayong dapat ipag-alala. Ano kayang sadya ng matandang yun dito? Ay, sige na, halis na ako. Babalitaan ko na lang si Aling Fatima na umalis na siya. Pakisabi na lang kay Jade na dumaan ako, ha? Narinig ko ang yabag ng paa ni Ate Greta, papaalis. Nailagay ko na sa isang maliit na sako ang mga parte ng katawan ng tao. Nagtulungan kaming tatlo na humukay ng lupa sa likod ng bahay para ilibing yun. Hindi ba dati manggagamot ang lolo mo? Pwede mo yung mga kagabitan pa siyang natitira sa'yo? Sa totoo lang po, kasama niya sa libingan niya yung mga gamit niyang pamatay ng aswang. Nakikita niya raw kasi na hindi ko naman mamamana yung kanyang kakayahan bilang manggagamot. Gusto niya raw po magkaroon ako ng normal na buhay, hindi kagaya niyang namatay na lang sa pakikipaglaban sa aswang. Kung ganon, bakit naman niya iniwan sa'yo ang mutyang yan? Para daw po may pantaboy man lang ako sa masasamang nilalang na gustong manakit at lumapit sa akin. Kusa lang daw po tong gagana kapag nasa tabi ko na sila. Hindi ka pa rin magkakaroon ng normal na buhay dahil sa mutya na yan. Gaya ng nangyayari ngayon. Kung hindi naman dahil sa mutya mo, hindi mo malalaman ang lahat. Pero mabuti na rin at may ganyan ka. Ikaw ang nakatulong sa amin ni Puloy. Kung wala yan, baka mamaya ikaw ay biktima rin. Kaya nga po Saka huwag kayong magalala. May iniwan sa akin si Mang Jack. Itong punyal niya. Medyo luma na pero mula pa raw to sa ninuno niyang babaylan Pinakita ko sa kanila ang punyal. Hinawakan pa yun ni Kuya Ramon. Tsaka muling binalik sa akin. Umuwi na si Kuya Ramon ng oras na yon. Kami naman ni Puloy ay naghanda para sa plano naming gagawin mamayang gabi. Tinanggal ko sa bubong ang buho na kawayan at ibinigay iyon kay Puloy. Dalhin niyo yan mamaya. Makakatulong din yan para mapatay yung aswang. Paano ba gamitin to? Itatarak sa aswang tong talim ng kawayan? Ganun na nga. Yan lang ang naiwan ni Lolo sa akin na pamatay ng aswang Nasa bubong lang yan ang bahay. Panakot na rin sa mga aswang na umaakyat ang bubong. Galing no? Makakapatay pala ang kawayan sa mga aswang. Oo. Kaya lang marami akong hindi alam sa mga bagay-bagay. Hindi naman kasi ako nagkaroon ng interes na alamin ng lahat Magdadala na lang ako ng asin at bawang. Ilalagay ko sa bag ko. Sige. Nang matapos na kaming maghanda, hinintay na lang namin na sumapit ang 6:00 ng gabi. Dumating nga si Bea para maglako. Hindi kami lumapit sa kanilang kinaroroonan para hindi niya kami makita. Nang maubos na ang paninda niya, nakita na namin itong umalis. Kasama na rin namin si Kuya Ramon na may dalang itak. Doon natin siya abangan sa gitna ng kakahuyan. Opo, doon talaga kasi walang tao doon. Wala rin mga bahay doon kaya hindi na makakadamay ng ibang tao. Ito na talaga to. Ipupukpok ko talaga sa ulo niya tong martilyo ko Hindi ba't may punyal ka? Bakit hindi mo gamitin yon at binibitbit mo yung martilyo mo? Isa kasi akong karpentero Isa pa, meron tong langis na may bendeta kaya huwag niyo tong mamaliitin. Hayaan mo na siya, Kuya Ramon. Kung anong trip niya. Isa lang naman ang gusto natin Yung mapatay yung halimaw na mandaragit na yun. Nang nakarating na kami sa kakahuyan, biglang napatigil si Bea.
Lumingon siya sa aming kinaroroonan at nakita niya kami. Nabitawan niya ang kanyang mga dalang balde at mabilis na tumakbo. Habulin natin siya! Bilisan niyo! Hindi na makakatakas ang babaeng yan ngayong gabi. Konti bilis pa! Kailangan kapag naging aswang siya, makita natin kung paano siya magpapalit ng anyo! Hindi siya mawawala sa paningin natin dahil hindi naman siya ganun kabilis tumakbo eh. Wala ka nakawala, Bea. Ito na katapusan mo! Nakita naming nadapa siya at malakas siyang napasigaw. Naabutan namin si Bea habang gumagapang sa gitna ng kakahuyan. Bigla itong naiyak at nanginig sa takot. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Ngayon, humihingi ka ng tawad dahil natuklasan na namin ang pagkatao mo. Magbabayad ka sa ginawa mo sa amin! Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo ako sasaktan. Anong iniintay mo? Magpalit ka na ng anyo bilang aswang para makatakas ka. Sige na. Hindi ka namin sasaktan hanggat normal na tao ka. Ito ha, kung pilit mo pinipigilan na huwag maglabas ng tunay mong anyo, ako na lang ang gagawa ng paraan. Lumapit si Puloy para hipuin ang braso ni Bea. Bigla niyang sinakal si Puloy at sinipa ito sa tiyan. Natumba si Puloy sa lupa. Ang akala namin meron siyang pilay sa paa, ngunit nakatayo ang babae. At mabilis ulit na tumakbo. Hinabol namin siya hanggang nakarating kami sa kapatagan. Nakita naming pumasok siya sa isang kubo roon. Ngayon lang ako nakakita na may kubo dito ah. Maaaring ito ang kanyang kuta. Tara, pasukin na natin. Huwag na muna. Alam niya na sinusundan natin siya, kaya maaaring may patibong na naghihintay sa atin dyan. Huwag muna tayo gumawa ng hakbang mga kalahating oras. Dito na lang muna tayo sa malayo. Tamang naisip mo, Puloy. Malakas ang kutob ko na hindi lang siya nag-iisa dyan sa kubo na yan. Sige, huwag yan ang pasyon ninyo, kayong bahala. Hindi na muna kami kumilos pero naghahanda kami kung sakaling may mangyayari. Hanggang sa muling lumabas si Bea. Nakita naming palingalinga siya sa paligid. May dala siyang gamit, kaya alam namin na tatakas siya. Doon na kami lumabas sa aming pinagtataguan para pigilan siya. Tatakas ka pa talaga ha? Kung kanina, hinayaan ka lang namin na umalis. Ngayon hindi. Tatapusin ka na namin. Wag! Wag! Hindi ako ang kalaban niyo! Mag-iimbento ka pa talaga? Sa tingin mo maniniwala kami sa'yo? Ano bang hinihintay ninyo? Huli na natin ang babaeng yan at patayin! Wag! Parang awag yun na. Hindi ako ang aswang. Nasa loob ng kubo ang totoong... Hindi na naipagpatuloy ng babae ang kanyang sasabihin nang biglang may sumira sa kubo. May lumabas mula roon na isang nilalang. May pakpak. Mapupula ang mga mata at mahahaba ang mga kuko. Ang aswang na mandaragit ay muling nagpakita. Sinalakay niya si Bea at malakas na't itinulak ang babae. Tumalsik si Bea at nawalan nito ng malay. Kung sana tumakas ka na lang, hindi na nagsalita, hindi ito mangyayari sa'yo. Hindi! Si Bea at ang aswang na madaragit ay magkaiba! Kung ganun, nagsasabi nga talaga siya ng totoo na hindi siya aswang! Kung sino ba ng aswang, ang mahalaga lang dito ay mapatay natin siya. Sugurin na natin ang aswang na yan! Bukas ng umaga, mababalitaan na lang sa baryo ang inyong pagkawala. Kayong alam na ninyong hindi aswang si Bea, wala nang makakaalis sa inyong tatlo ng buhay. Dumukot si Puloy ng asin sa kanyang bag. Hinanda ko rin ang dala kong langis at si Kuya Ramon naman ay naghahanda na rin ang kanyang itak. Sabay kaming umatake sa aswang na mandaragit. Sinabuyan siya ni Puloy ng asin. Sinabuyan ko rin siya ng langis. Inubos ko yon at tinaga siya ni Kuya Ramon. Ngunit nagawa niyang ilagan ang mga yon. Kaunti na lang ang natitira sa langis.
Kaya sa pangalawang pagkakataon ng pagsaboy ko sa kanya, siniguro kong matatamaan siya. Ngunit sadyang malakas at mabilis ang aswang. Nailagan niya pa rin yun. Alam ko na ang langis mo ay galing sa matandang lalaki. Alam ko rin na siyang tumulong sa'yo para makita nila tunay na anyong pinaglalako ko kay Bea. Kung ganon, inuutusan mo lang siya maglako? Oo, dahil mula sa kanyang ina, mga alipin ko na sila. Pangalawang pagkakataon na itong pumalpak siya, kaya hindi ko na siya pagbibigyan. Panahon na para maghanap ako ng bago maglalako. Yan ay kung makakahanap ka pa. Ang galing mo umilag na buwisit ng aswang ka. Hindi ako magtatagal dito kung wala akong alam sa lahat ng bagay. Mag-iingat kayo sa kanya. Hindi siya madaling kalaban. Ising ka na rin palang babae ka. Palpa ka talaga. Dapat nung unang pagkakamali mo pa lang, pinatay na kita. Alam kong matutuklasan na nila ang pagkatao mo kaya wala akong ginawa para pigilan sila. Nakukonsensya na ako sa pinapagawa mo sa akin. Hindi ko na kaya. Alam ko na papatayin mo ako sa pangalawang pagkakataon. Kaya nag-imbento ako ng kwento kanina. Sinabi ko na lang na alam na nila kung sino ka para hayaan mo ko makatakas. Ganun pala ha? Kung ganun, hindi pala nila alam kung sino ako. Kung sino ka mang aswang ka, wala kaming balak na kilalanin ka pa! Siya si Ate Greta. Siya ang aswang na mandaragit. Siya ang bumibiktima sa mga taong nagkakasakit sa kakakain ng karne ng taong nilalako ko. Kaya hindi ninyo nakikita na karne yun ng tao dahil may ginagawa siyang ritual. Meron din siyang bato na bagong gawa lamang para takpan ang mga mata niyo sa katotohanan. Ibubulgan mo pa talaga akong babae ka. Umatang ka sa akin. Mabilis na lumipad ang aswang na mandaragit para atakihin si Bea. Sumaboy si Puloy ng asin sa ere. Tumalon din si Kuya Ramon para tagain ang aswang. Ngunit narinig ko na tumunog lamang ang talim ng itak niya sa balat ng aswang. Hindi man lang ito natablan. Hindi siya nagkaroon ng sugat kahit nakaunti. Natamaan ng asin ang kanyang katawan kaya umangil ang aswang at sinalakay si Puloy. Natumba ang lalaki nang hampasin niya ito ng kanyang pakpak at kinalmot sa dibdib. Nabitawan niya pa ang buho na kawayang hawak niya. Sumalakay ako sa aswang. Pinukpok ko ang kanyang likuran ng martilyo. Alam ko na finisikan mo ng langis at bendeta ang martilyo mo. Kaya ang lakas ng loob mong gamitin yan. Ngunit hindi ako mapapatay ng sandata mo. Hindi ka mapapatay, pero masusunog naman ang balat mo. Tingnan lang natin kapag pinukpok ko to sa ulo mo, kung hindi magkalat ang utak mo rito. Jay, hindi siya kayang tabla ng itak ko. Pero matatabla siya ng asin at bawang. Kumuha ka ng asin at bawang doon kay Puloy. Ako na muna bahala sa alimaw na to. Mukhang masayang laban ito. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang taong handang makipagtapatan sa lakas ko. Mabilis akong tumakwa punta sa kanyang kinaroroonan. Lumipad din siya sa ere para salubungin ako. Ginamit ko na lang muna ang martilyo sa pakikipaglaban. Sa bawat paghampas sa kanya ng martilyo, nakakailag siya. Nahiilagan ko rin ang kalmot at masasakit na pag-atake niya. Wisit! Tigas na pakpak mo, hayop ka! Alam mo, dapat na magpasalamat ka dahil hindi kita pinatay noon. Matagal na talaga ako nang gigigil sa'yo. Isa ka pang Ramon ka. Hindi mabigla ka nagkasakit. Nagtataka ako kung paano ka gumaling ngayong panay kabili ng isda sa nilalako ni Bea. Dahil nakaisip din ako, eto para sa'yo! Ah! Yan! Sige pa! Magwala ka! Dapat lang yan mamatay ka sa apne na balat mo! Kuya Ramon, sabuyan mo ulit siya ng asin para makasalakay ako sa kanya! Ah! Hindi nga siya tinantanan ni Kuya Ramon sa pagsaboy ng asin. Ah! Nagwawala ang aswang.
Lumilipad sa ere at umiikot sa sobrang hapdi. Naging mapagmatsyag kami sa biglaang pagbaba niya, pero mukhang nagtatago pa ito sa gitna ng kakahuyan. Lumapit ako kay Bea para matulungan siyang makatayo. Halika na, Bea, tumayo ka na! Tumulong ka sa amin para mapatay yung halimaw na yan. Huwag niyo na akong intindihin. Ayos lang talaga ako. Gawin niyo na lang ang lahat para mapatay ang halimaw na yon. Para sabay-sabay na tayong makalaya ng kanyang sumpa. Nakakapikot ka talaga, babae ka. Bakit hindi mo sinabi sa amin kagad na aswang pala yung Greta na yan? Sinabihan na kita nun, Jade. Nahanapin mo yung totoong aswang pero ayaw mong maniwala sa akin. Habang ako yung binabantayan mo, nakakasalisi siyang makapatay ng tao. Kaya din nagkakasakit ang mga tao sa barangay dahil sa ginagawa niyang ritual. Ayun na yung aswang! Mabilis na lumilipad papunta sa kinaroroonan ninyo! Maganda na kayo! Pinulot ni Puloy ang buho na kawayan at inasinta ang aswang. Natamahan ito sa tiyan kaya sandali itong napatigil sa ere. Bumaon hanggang kanyang likod ang mahabang buho na kawayan. Lumingon siya sa kinaroroonan ni Puloy. Hinila niya ang buho na kawayan mula sa pagkabaon sa kanyang tiyan at hinagis yon papunta kay Puloy. Tumakbo si Puloy pero natamaan siya sa paa. Natumba ito sa lupa habang sumisigaw sa sobrang sakit. Kaya niyo pa ba? Tulungan niyo ako! Iba ako, sobrang sakit! Itong para sa iyong aswang ka! Isusunod na kita, Ramon! Wala kang mapapatay sa mga kasamaan ko! Tumalon ako ng mataas at pinukpok ng martilyo ang kanyang ulo. Nakita kong muntik nang malaglag ang aswang sa lupa dahil sa ginawa ko. Napalingon siya, sabay kalmot at hampas sa katawan ko ng pakpak. Bumulagta ako sa lupa dahil sa lakas nito. Muli siyang sinabuyan ni Kuya Ramon ng asin at nagwala ito. Bumangon ako para lumaban. Ilang beses ko siyang napukpok ng martilyo sa ulo at likod kaya bumagsak siya sa lupa. Hayop kaya! Ikaw ang hayop! Hindi pa nauubos sa pangontra na dinala namin para sa'yo. Kumanda ka dahil ngayong gabi matatapos na ang buhay mo, Greta! Walang makakatapos sa buhay ko! Wala kayong kakayahan! Sumuko ka na, Ate Greta. Hindi mo na kayang labanan ng mga taong yan. Ikaw ang may kasalanan nito! Kung nag-iingat ka, hindi sana ito nangyari! Hindi ka! Nilaglag mo ako sa kanila! Inilihim mo sa akin na mayroon ng nakapuna sa kilos mo! Napapagod na akong manilbihan sa inyo. Hindi na kaya ng konsensya ko. Pagod na akong gamitin ng isang halimaw para makuha ang gusto niya. Sinalakay ni Kuya Ramon ang aswang na mandaragit. Sabay saboy ng asin sa nilalang. Nang matamaan ito, muli niyang tinagahang aswang sa balikat. Nagkaroon lang ng kaunting sugat, ngunit baliwala lang yon sa aswang. Pinahaba niya ang dila niya at dinilaan ang sugat niya hanggang humilong. Masyadong mapuro ang itak mo, Ramon. Hindi ka na ng paraan para pumatay. Alam mo ba kung ano ang maganda? Ha? Ganito! Kuya Ramon! Tingnan mo kung paano ko batayin si Ramon. Tutukutin ko ang puso mong hayop ka at kakainin sa harap ng mga kasama mo. Talaga ba? Madudukot mo? Maghihilamos ka muna ng asin bago mo gawin ang bagay na yon! Nakita kong pinahira ni Kuya Ramon ng asin ang mukha ng aswang. Kaya nabitiwan niya ang lalaki. Lubuan si Kuya Ramon dahil sa paulit-ulit niyang pagkalmot. Alam kong nanghihina na rin ang aswang. Kaya dun ko na pinalabas ang punyal na binigay ni Mang Jack. Sinalakay ko siyang gamit ang bagay na yon. Nakailag pa ito. Bigla niya akong kinagat sa braso. Kaya dun ko na siya tinarakan ng punyal.
Hindi! Paano ka nagkaroon ng punya na kaya makapatay sa akin? Mula yan sa matandang lalaki ni Ermitanyo. Yung matandang natagpuan sa pangpang. Traitor ka! Ako ang traidor? Hindi ako ang traidor, kundi ikaw! Naniningil lang kami sa lahat ng mga ginawa mo. Panahon na para makita mo si Satanas. Kamusta mo na lang ako sa kanya, ha? Etong sa'yo! Ito tatandaan nyo, narating ang mga kamag-anak ko para ipaghiganti ako! Tapusin mo na ang nilalang na yan, Jade. Nang sa gayon makaalis na tayo rito. Pinatay ko ang aswang na mandaragit gamit ang punyal. Nang tuluyan na siyang nawala ng hininga, umatras ako palayo sa kanya. Nang makita kong nagiging abo ang kanyang katawan, una kong nilapitan si Puloy na hindi na makatayo at hirap na hirap dahil sa sugat niya. Lumabang ka lang, pati na ang aswang makakalis na tayo rito. Sakit talaga ng pako, pare. Sobrang sakit. Bubuhatin ka na lang namin ni Kuya Ramon. Kuya Ramon, tulungan niyo na ako dito para buhatin si Puloy para makalis na tayo sa lugar na to. Sandali lang. Kailangan natin sunugin ang kubo ng aswa. Sigurado ako na may magagamit pa siya sa loob. Kagaya ng pambulag na sinasabi mo. Nandito ang pampalubag sa akin. Kailangan itong mabasag para hindi na makuha ng mga kauri ni Ate Greta. Kapag mapasa kamay pa nila ito, magagawa na naman nila yung mga nasimulan na ng babae. Akin na yan. Ako na pabasag dyan. Naganap si Kuya Ramon ng bato at hinampas sa bagay na yon. Nakailang hampas si Kuya, tsaka tuluyan na itong nabasag at natunaw gaya sa katawan ni Ate Greta. Inalalayan naming dalawa si Puloy para makaalis. Ngunit naalala namin si Bea. Pagkalingon namin, nakita naming naglalakad na itong palayo. Tinawag siya ni Kuya Ramon at napatigil din siya. Bea, saan ka na pupunta ngayon? Ayaw mo bang sumama sa amin pabalik ng baryo? Kuya, pag-iinitan lang ako ng mga tao dahil sa mga nagawa ko. Nakakatakot pa baka patayin nila ako. Sumama ka na sa amin. Oo na, pinapatawad na kita sa ginawa mo. Wala ka rin namang kasalanan sa mga nangyari. Kung sisisihin ka pa namin, wala rin naman kami mapapala. Halika na, Bea. Huwag ka na mag-inarte dyan. Magpapaliwanag tayo sa mga taga-baryo kung bakit mo nagawa yung bagay na yon. Ngumiti si Bea. Halatang masaya siya. Sumunod siya sa amin pabalik at sa mga oras na yon, hindi namin inaasahan na halos buong baryo ay nakaabang sa pagdating namin. Si Aling Fatima ang sumalubong sa amin. Nakita niya si Bea at galit niyang sinugod ang babae. Ikaw, babaeng aswang ka! Hayop ka! Nagsasabi pala ng totoo si Jade na kaninang tao yung nilalako mo. Paano niyo po nalaman? Dahil ang isdang binili ko sa kanya at dinala ko doon sa manggagamot na sa kabilang bayan, natuklasan niya totoo yung mga ritual daw na ginagawa ng aswang na yan para hindi makita ang tunay na anyo ng isda. Hindi siya ang aswang, Aling Fatima, kundi si Greta. Nakalaban namin siya at kaya kami sugatan dahil rin sa kanya. Napatay na namin ang aswang kaya wag na kayo mag-alala. Si Bea ay ginagamit lamang ng aswang para makapangasik ng lagim. Patawarin niyo ho ako. Kung ganun, hindi talaga aswang yung babae na yan. Hindi. Ang totoo niyan, niligtas niya rin kami sa aswang. Kagaya namin, sugatan rin siya. Mga kabaryo, tulungan niyo naman kami magamot yung mga sugat namin, oh. Mabilis naman silang kumilos para tulungan kami. Dinala nila kami sa center at kasama rin namin si Bea na ginagamot ng mga tao. Sumapit ang umaga, isang bagong simula. Masaya ang mga tao dahil gumaling bigla ang mga sakit ng taga-baryo. Doon na sila naniwala na si Greta nga talaga ang aswang dahil may nakumpiskang gamit mula sa kanyang bahay na gamit lamang ng aswang.
Lubos na nagpapasalamat ang mga taga-baryo sa kabayanihang ginawa ninyo para sa lahat. Lalong-lalo na sa iyo, Jade. Nagsisi kami na tinawag ka naming baliw. Na yung pala totoong ginasabi mo. Nag-alala ka lang naman pala sa amin. Wala na po yun. Ang mahalaga, nagtagumpay po akong patunayan sa inyong lahat na totoo yung sinasabi ko. Salamat, Jay, dahil sa kabila ng lahat ng mga nagawa ko, tinulungan niyo pa rin ako. Hindi ka rin naman namin pwedeng pabayaan doon. Alam mo, simula sa araw na to, magsisimula tayo ng panibagong buhay. At makakabalik na tayo doon sa trabaho namin sa construction. Kayo na lang po muna magtrabaho. Siguro papahinga ko na lang po muna itong pa ako. Matapos ang mga nangyari, tumira si Bea sa bahay. Gaya ng dati niyang ginagawa, naglalakulit siya ng isda at kami ang nagpuhunan. Sa kasalukuyan, nagkaroon si Puloy ng pamilya. Si Bea ay ganun din at ako naman ay tumandang binata. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko, hindi ako sinuwerte sa pag-ibig. Hanggang ngayon, karpentero pa rin ako sa aming baryo at minsan nakakarating ako sa ibang bayan para magtrabaho. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat at more power sa inyong channel.